Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Welcome sa programang Serbisyo Balita Live Online. Ayan, at welcome sa daan-daan libo, milyon-milyon na nating mga viewers worldwide. Ayan, at medyo may konti tayong adjustment na gagawin maya-maya. Ayan. At ito ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po ang inyong lingkod na sila Arnie Delva Barreiro na bumabati po sa inyo na isang magandang hapon at isang matiwasay na araw po sa inyong lahat ng viewers at listeners ng Serbisyo Balita Live Online. Para po sa inyong reaksyon, hinaing, komento at panawagan, maaari po kayong mag-text sa 0929-600-3001 at sa Globe sa 0935-868-9375. At patuloy lang po tayong mag-like sa aming page sa Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong lugar. Ayan, happy fiesta nga pala sa Poblacion 1 hanggang 7. Yan, sa lungsod ng Calamba. At may konting adjustment tayo dahil wala ang PA natin sa labas. I-adjust lang natin ng konti ang sharpness. Padating, yung isang PA. Ayan, yan, hindi makita ang ating kasama. At syempre, fiesta rin sa Barangay Ibaba. At saka diyan sa lungsod ng Santa Rosa. At sa Barangay Dayap, diyan sa bayan ng Kalawan, happy fiesta diyan sa kasama natin si Bong Abehar. Ayan, happy fiesta kay Congressman Jun Chupeco, Mayor Timmy Chupeco ng lungsod ng Calamba, at syempre kay Vice Mayor Rosisal, at kay Konsehala Gigi Alcacid, nagpadala ng food sa atin. Ayan, maraming salamat sa pinadala mong food. At pero mukhang si Rosa, mukhang absent yata ngayon sa piestahan, baka nasa business meeting. Yun. Kaya, anyway, babawi na lang yan next year. At siyempre, sa lahat ng ating mga reporters na nagkalat dyan sa buong Calabarzon at sa NCR, standby kayo sa inyong mga report. Ito nga pala, may dami nagre-request ng balitang Binay kasi mainit na mainit si Vice President Binay. Ito yung latest update natin kay Vice President Binay. Ayan, at balita natin ay nag-resign na raw to sa... Ayan, kinumpirma kamakailan ng tanggapan ng Office of the Vice President ang pag-resign ni Pangalawang Pangulo Jojo Mar Binay sa gabinete ni Pangulong Benigno Aquino III. Ayon kay Joey Salgado, ang head ng Media Affairs ng Office ni Binay, sinabi nito na irrevocable at effective immediately ang resignasyon ng Vice President. Personal na dinala ang resignation letter ni na Representative Abigail Binay at ni Undersecretary Benjamin Martinez Jr., ang Chief of Staff ng Pangalawang Pangulo, kay Executive Secretary Paquito Ochoa na siyang tumanggap ng sulat sa Office of the Executive Secretary sa Malacanang Compound. Kabilang sa mga hinawakan ni Vice President Binay, ang Presidential Advisor on OFW Concerns at Chairman ng Housing Urban Development Coordinating Council at syempre ang Pag-ibig Fund. Yan ang sa mga hinawakan ni Vice President Binay. Ayan, so ibig sabihin kung nag-resign na to sa iba't ibang cabinet positions ng administrasyong Aquino, sino kaya ang napipisil na humalili sa mga nabakanting posisyon? Yun nga lang, sino ang hahalili? Dahil pinakita naman talaga ni
pangalawang Pangulo ang sipag niya. Ayan. At saka, Hindi lang siya accessories, ha? ang, Pinakita niya talaga sipag. ang ibig sabihin ng irrevocable yata, ibig sabihin, hindi na pwedeng baliin. Oo. Ayan. Kasi hindi na siya babalik bilang gabinete. So, ibig sabihin, touch move. Well, Hindi na pwedeng according nga pakiusapan. din sa panayam kay Makati Representative Abigail Binay, Congressman Abby, pagod na daw po si Vice President Binay sa pagiging punching bag. Ayan. Ano ba ibig sabihin nun? Well, ibig sabihin, ikaw na ang bugbugin, maya't maya, kabi-kabila, kaliwat kanan, meron pa sa harap, meron pa sa likod. Siguro naman may hangganan naman yung pagpapasensya at pagtimpi ng mama. Kaya siguro mas minabuti na rin itong mag-resign para siguro makapag-concentrate sa ibang mga bagay. At yan, siguro isang way na para ipakita, sige, binabaktikos niyo ako, di magre-resign ako sa mga pwesto ko, di tingnan natin kung sino hahalili at makakaganap sa mga binakanti kong posisyon. Kumbaga, kahit anong galing at ganda ang pinakita niya, binabatikos pa rin siya ng binabatikos sa scene, parang siya pa rin yung masamang di ba? Hindi, ganun naman talaga Tingnan mo, nung hindi siya nagkumpirmang tatakbong presidente, medyo kahit pa paano tahimik ang buhay niya, tahimik ang politika, walang masyadong bumabatikos. At isa na rin doon yung dating Vice Mayor ng Makati na si dating Vice Mayor Mercado. Tahimik siya nung time na hindi pa nagdedeklara tong si Vice President Jojo Marbinay. Pero yung dating Vice Mayor niya na kumakalaban sa kanya, ang dami palang properties daw, di umuno dito sa Laguna. Oo nga. May tinatago Tinatago ba? Siya ang bato ng bato dyan sa Vice President. Pero ito ang isa sa mga kasabihan. Bago natin punahin ang muta ng ating kaharap, pansinin muna natin baka isang damukan ng muta ang nasa mata natin. Ayan. Isa pang phrase mula sa banal na kasulatan niya, manahahawa na ako kay kasamang Levy. At maya-maya papasok ang report yan. Pero ito lang, nung binabati ko, sinuusig ng mga tao si Magdalena nung panahon na yun. At nasumpungan ni Jesus. Ngayon, ang sabi ni Jesus sa kanya, lumapit nung kay Magdalena at sinabi sa mga tao, kung sino man ang walang bahid, dungis sa kanyang sa pagkatao, ay siyang unang pumukol ng bato. Meaning, kita mo, anong nangyari? Nagsialisan sila. Bakit? Hindi nila kayang, tanggap nila sa sarili nila na sila mismo mayroong mga bahid, dungi sa kanilang pagkatao. So, ito naman mga bumabatikos kay Vice President Jojo Marbinay. Mag-isip-isip naman kayo. Kayo ba walang bahid, dungis dyan sa inyong record bilang isang public servant? Mahirap na magsalita dyan. Siguro yung mga bumabatikos, pwede nang pumalit sa iniwang yung bumabatikos, si si Mercado, ikaw pumalit. President, diba? Magaling na Mercado nga, ikaw pumalit doon sa mga pwestong binakanti ni Vice President. Tingnan natin kung ikaw ay epektibo at kung hindi ka, baka kayo doon sa isang dyan, kapag nang iniwanan na pwesto ni Vice President Binay, yung sa housing, yung dating ang Vice President, nasangkot sa anomalya dyan. Siguro, subukan natin si Mercado umuko. Tinang sino ang Vice Presidente na naging masipag, di ba? Bukod kay Erap nung talagang montik na maubos ang noon. Ang rebelde noon. Makakapanayam yata si Vice Governor dyan, kaya nabanggit si Vice Governor. Okay. So, may pag-uulat tayong tatanggapin mula sa labas ng himpilan. At meron tayong tatanggapin na ulat mula sa lalawigan ng Laguna, dyan sa kasama nating si Levy Tatad. Levy, magandang hapon. Yes, magandang hapon kasamang RJ at Larry. At bago tayo sa malungkot na balita,
ng ating Vice Governor Harry Nagapay sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito. At nandito kasama nga ang ating Vice Governor. Vice, magandang hapon po at happy birthday po sa inyo. Okay, RJ, magandang hapon. Thank you so much. Patala. At tayo po ay nasa mabuting kalusugan pa rin ngayon at atin po patuloy na pagsiservisyo sa ating mga kababayan dito po sa Sigan. Vice Gov, happy birthday. Happy birthday, Vice Gov, Karen. Thank you. Yes, Vice Gov, so bilang ano ang ating birthday wish kung mamarapati nyo? Birthday wish. Sana bigyan Ayan. At ayan. May problema sa Globe. May problema na naman ang ating network. Ayan. At tawagin natin ulit ang ating kasamang si Levy. Ayan. At medyo nawala tayo. Kaya pala hindi na miesta. Si kasamang Levy tatad sa lungsod ng Kalamba. Ayan. Kasamang Levy, sige, tuloy. Okay, napunta si Vice na. Pero sabi niya okay na daw yung nais daw niyang birthday wish niya. Mas bigyan pa siya ng mahaba pang buhay at kalusugan para ipagpatuloy ang kanyang serbisyo dito sa lalawigan ng Laguna sa kanyang mga kababayan. Ayan. Sa atin naman magdamako na tayo sa ating malungkot na balita sa mga Jay sapagkat dito sa bayan ng San Pedro, dito na spot ang isang motorcycle cops matapos itong barilin ng riding tandem sa Altas Carinderia, National Highway, Barangay Nueva, San Pedro, Laguna. Sa ulat ni Laguna Provincial Director, Police Senior Superintendent Lorenzo Saligao, ang biktima ay nakilalang si PO2 Charlie Jason Carino, naka-assign sa motorcycle cops sa San Pedro, Laguna. At dakong alas 5:30 kaninang madaling araw habang kakalito sa nasabing Carinderia, nang barilin ito ng riding tandem. Samantala sa lungsod naman ng Kalamba, namatay naman habang nilalapatan ng lunas sa Dr. J.P. Rizal Hospital, SPO1 Alben Uruga, makaraan itong pagbabarili sa barangay Bukal sa lungsod ng Kalamba nang hindi pa nakikilalang suspect. Ang biktima ay driver bodyguard ni General Corbera, dating provincial director ng Laguna. Patunay lamang nito na palpak ang Oplan Lambat-Sibat sa lungsod ng Kalamba na pinamumunuan ni COP Colonel Ortigas na patong sa droga at illegal na sugal sa lungsod ng Kalamba, Gamagi. Okay. At medyo nakakalungkot nga yan at ang ating mga kapulisan ay nalalagasan. Correct, oo. Basta sabi nga ni ating Regional Director, Police Chief Superintendent Richard Albano ay pinaigting ang problema ay yung hepe nga ng Kalamba ay palpak. Kasi nga, inaatubag ay yung pagpatong doon sa illegal na droga at sa illegal na sugal at sa sabong. Kaya yan, nalusutan tuloy ang lusot ng Kalamba. Di ba kasama, Jay? Okay. So, yung pa rin ang ating ulat mula pa rin sa lalawigan ng Laguna, Levy Tatat, nagsisirbisyo para sa serbisyo live online. Ayan, nakakalungkot naman ang nangyari sa mga kapulisan natin. Ayan, at medyo ika nga at sad to say, yan sinasabi nga natin na talaga namang occupational risk yung pagiging pulis at siguro kailangan maimbestigahan ang punot dulo o motibo ng pagkakapaslang dito kay SPO1 Alvin Uruga. Oo, saka dun sa pamamaril dito kay dun sa Police San Pedro. Ayan. So dun po sa pamilya ni SPO1 Uruga, kami po dito sa Serbisyo Balita ay nakikiramay po. Ayan. At, ganun na din sa pamilya ng PO2. Ayan. At ayan, medyo mauga yata, ewan ko kung nalindol, pero
nawala na naman sa adjustment. Mamaya may report si kasamang, Adjust ano, ko na. Okay, si sige. kasamang Dryan, may report siya about dun sa basketball sa Okay. lungsod ng San Pedro. Yan. Sa San Pedro rin yan, ang pag-uulat naman ni kasamang Brian. Abangan natin yan maya-maya. At siyempre, tatanggap, mabalik tayo dun sa mga, sa usapang Vice President Jojo Marbina, yan, at medyo nakakalungkot rin yun, na nag-decision siyang mag-resign sa mga, kung tutusin, napakahalagang mga position yun, yung sa overseas, yung OFW concerns, at saka sa urban development coordination, at yung sa pag-ibig fund. Yan, napakahalagang at sensitibong mga Uy, ahensya. mamaya may pag-uusapan tayo regarding sa dinulog sa atin. Ayan, at yun sa dinulog sa atin kanina, Oo. ayan, regarding rin ulit yan sa housing. Siguro mamaya natin Ayan, pag-uusapan. at magbabalik ang Serbisyo Balita makalipas ang ilang paalala. At nagbabalik ang Serbisyo Balita live online. Ayan, at bago tayo magpatuloy, meron tayong pag-uulat na tatanggapin mula sa labas ng himpilan. Ayan, at may pag-uulat tayo mula sa lalawigan ng Cavite sa ating kasamang si Beth Sarinas. Beth, magandang hapon. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat, lalo na sa inyo kasamang RJ at kasamang Laani. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, araw ng Baklaran, at ang traffic na naman kasamang RJ dito sa lugar ng Baklaran. Tayo po ngayon ay ang araw po natin ngayon ay 24 ng Hulyo, taong 2016 para sa ating mga listeners at televiewers. Ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang araw at magandang buhay. At siyempre naman po sa mga nakatutok at sumusubaybay sa ating programang Serbisyo Balita na talagang mga nanonood at nag-aabang ng ating programang live online ay maaari po kayong tumawag sa ating city number 0910-862-99
0915-5953 sa Smart at 0915-719-3845 sa Globe. Okay, ating punta talakayin ngayong kasamang RJ gaya po ng ating nabanggit ng nililingkod noong kamakailan ng tayo po ay mere, ating pong papasabugin ang umalang malaking anumalyang nagaganap sa bakuran ng Department of Foreign Affairs. Ang isang anumalyang masasabi natin talagang malaking issue at marami po tayong mga natanggap na mga tawag at text messaging at yung pa man nakareceive po tayo ng mga documents impact na magpapatunay na talaga pong disruption sa tanggapan ng DFA. Ang Department of Foreign Affairs ay matatagpuan po natin sa Rojas Soledad, Pasay City. At siyempre po, ang bakuran ng DFA ay pinangangatiwaan ni Ginoong Albert de Rosario. At ang punong lungsod ay si Mayor Antonio Calixto na kung saan sinasabing questionable ang mga nangyayaring proyekto na kanilang isinasagawa dahil may lumantad na pong complainant at pansamantala po ay hindi muna natin papangalanan. At ngayon ay buong titig itong nakikipaglaban at inuusig ang mga nasabing mga top officials ng DFA. At ang mga ito ay humigit sa 20 opisyales ang involved sa milyones na pondo na pinagpipiyastahan ng mga umani buwayang opisyal ng DFA. Through documentary fact, kasamang RJ na magpapatunay at inilagas po sa ating extension office kasamang RJ dito sa ating tanggapan sa Imus, ipinagkatiwala po na hindi sa iyong sigod ang mga papeles na nagsasaad ng mga proyektong nilaanan ng milyong-milyong pondo na doon nagkakaroon ng sabwatan. Unti-unti po natin pinag-aaralan ang mga papeles na yaon at lumalabas na isang napakalaking issue para mabutasan ang grupo ng 20 top official ng DFA maging sa ombudsman. Dahil po, ayon sa ating complainant, ay nakarating na sa ombudsman office at sila po ay nabigyan na sila ng aksyon dahil kinasipan na po ang nasabing mga opisyales ng DFA. Napag-alaman po rin natin, ang napag-alaman din po ng post sa mga RJ, nabatid po natin na maging ang isa sa 3 abogado ng complainant na nakipaglaban sa grupo ng pulisan sa loob ng DFA ay namamaniobra at sa sindikato. Pati ang FD ng nasabing si Attorney Lorenzo Batas Mauricio. Ayan, at mukhang nawalan na ng signal ang ating kasama. Ayan, at pilitin nating mabalikan si Ate Beth Sarinas sa kanyang pag-uulat hinggil sa ayan, at talaga namang si Lady Expose yan. Anyway, so ang ating pero kompleto na rin yung balita niya. Pero syempre may mga karagdagan impormasyon na kailangan na mabanggit. So, hindi, tsaka meron pa siyang isang balita din regarding sa Hepe. Siguro yun sa Hepe, baka sa kanyang programa na yan. Ate Beth, medyo naputol tayo. Sige, tuloy. Okay. Bakit pa nga, talaga naman napakalupit kasamang RJ. Abangan na lang natin sa susunod na batitos natin dahil iti-iti pa po natin pinag-aaralan ang mga dokumentong inihatag sa ating tanggapan. Sigurado, no? Doon sila natin mabibigyan ng matinding patikos kung kinakailangan dahil sa ginagawa nilang pag-requesta sa pondo ng Department of Foreign Affairs. Okay, ito sa mga RJ. Ate Beth, sa programa mo na, no? Okay? Okay, sabay isang palawagan na rin po ang ating nais ipahatid sa mga kinauukulan, hindi sa ginawang pagmumulesta sa isang policewoman na si Otto Miriam Candili na nakabase ngayong kasalukuyan sa RNG Silang Cavite. Ang ginawang pambabastos sa kanya ng kanyang hepe noong sila nakadistino sa General Trias Cavite Police Station. At ngayon ay patuloy na namamaytag bilang hepe na rin na naman sa Kaintar
ay ligo-ligo, sir, para mawala ang init ng katawan. May sarap yung namumwersa ka, ultimo kasamahan mo sa hanap buhay at sa kapulisan ay paglalasaan mo. Hanggang sa susunod, kasamang RJ, abangan po ang mga mahalagang kaganapan dito po lamang sa Serbisyo Balita Live Online. Ito po si Beth Carinas, nag-uulat sa Serbisyo sa Balita, sa Serbisyo Balita dito sa Cavite. Medyo nasashock yung mga viewers natin sa mga revelation. Sa mga ine-expose ni Ate Beth Carinas. Imagine isang hepe ay minolestya ang kanyang policewoman. Siguro yung maganda itong policewoman. Parang sexual harassment, no? Sexual harassment. Ano sabi ni Ate Beth? Hepe, ligo-ligo lang pag may time. At medyo parang baka binabanas ka lang. Sobra kasi mainit Yan. Puro maiinit ang binabalita ni Ate Beth. Yan. At pag talagang si Lady Expose ang pinag-usapan, talagang mainit, lumalaglab at sumasabog ng mga expose. Yan. Kaya kayo mga hepe, ligo-ligo lang. Yan. Ingat-ingat lang. At baka matsyempohan ang ating Lady Expose. Ika nga, kapag may maganda kang ginagawa, expose ka. At kapag ikaw ay may ginawang katiwalian, mas lalong expose ka. Ayan. At siyempre, tayo naman balanse. Basta't may nagagawang maayos. At siyempre, pero niyan, binibigyan natin ng pakikiramay ang dalawang nasawing pulisan natin dyan sa lalawigan ng Laguna. Mamaya may follow-up report yata regarding dun sa Police San Pedro na nabaril kanina. Ayan. Abangan po natin yan. At siyempre, may pag-uulat ulit tayo sa Batangas naman. Ayan, talagang mainit umiinit pa rin ang ating linya pagdating sa ating mga reporters. Ayan, talagang sunod-sunod na yata ito. Anyway, pero tip ko lang, mag-ingat sa Cavite at nandiyan ang Lady Expose. Lady Expose, yung kakaibang pangyayari dyan, may expose talaga. At meron tayong tatanggaping pag-uulat mula dyan sa labas ng himpilan. At meron tayong pag-uulat mula sa lalawigan ng Batangas, mula sa ating kasamang si Koy Laura. Koy, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, kasamang RJ. Gayon na rin sa iyo, kasamang Lani, at sa mga libong tagapakinig at tagapanood ng ating programang Serbisyo Balita Live Worldwide. Dumulog sa tanggapan ng Tanawan Municipal Police Station ang isang biktima ng pagnanakaw. Kinilalang biktima na si Severino Nunez Mahilong, 44 years old, may asawa, college graduate at tubong Zone 156, Barangay Natatas, Tanawan City. Ayon sa ginawang pag-uusisa ni SP Otto Romy Arim, investigador at may hawak na rin ang kaso sa biktima, dakong alas 2 ng madaling araw nang siya ay matulog at magising ng alas 5 ng madaling araw. Napansin niya na sira ang bintana ng kanilang bahay at natuklasan niyang wawalang mga personal niyang gamit. Kabilang ang mga sumusunod: Lenovo 369i, cellphone na worth 5,000 pesos, Toshiba laptop worth 30,000 pesos, Sony Xperia cellphone worth 14,000 pesos, iPad Touch worth 8,000 pesos, Alcatel tablet worth 6,000 pesos. Dagdag pa ng biktima, marahil ang sinirang bintana ng kanilang bahay ang dinahanan ng posibleng nakapasok at lumimas ng kanyang mga gamit at tumakas sa hindi patukoy na direksyon. Agad namang nagsagawa ng follow-up investigation ang kapulisan ng Tanawan upang matukoy ang pagkakilala ng suspect at posibleng ng loob sa bahay ng biktima at para na rin sa agarang pagresolba ng nasabing krimen. Kasamang RJ, marami yatang gustong mag-audition sa Walk of Shame ni Mayor Tony Halili. At kaninang umaga, isang cash report ang ating natanggap. Arestado ang isang suspect na nagngangalang Ferdinand Mendoza Ibiroya sa barangay Lumbangan, Nasugbu, Batangas. At sa isinagawang bypass ng kapulisan ng Nasugbu Municipal Police Station, nakuhanan ng 2 hit sealed transparent plastic sachet ng shabu at 500 pesos na marked money ang nasabing suspect. At ngayon ay nakakulong na sa Piitang Bayan ng Nasugbu at inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa hinihinalang drug pusher. Ayan muna ang aking balita mula dito sa lalawigan ng Batangas.
Ako si Koy Hipolito Laura, nagsiservisyo para sa Serbisyo Balita, live, worldwide. Ayan, at maraming salamat. Kasamang Koy, tama nga siguro sinabi ni Koy, mukhang maraming nais mag-audition dun sa Walk of Shame ni Mayor Tony Halili. Magandang hapon nga pala sa iyo, Mayor Tony. At sa kaibigan natin dyan, ang head ng MAC Group, si Alan Fajardo. At syempre kay COP, Sir Olaso. Yeah. Happy viewing po. At syempre kay Attorney Trinidad. At kay dito sa ating kaibigan na si Alan Fajardo, text at palitan lang tayo ng email. Okay yan. At medyo balita ako, may gumagamit ang pangalan mo, boss. Aba, ang pagkalam ko sa aking bubuit, may malaki akong bubuit dito, ang kumpare mo pa yata gumagamit ng pangalan mo. Ba, dapat medyo kung merong ang alam ko hindi nagpe-Facebook si Sir Alan. Oo nga, and saka hindi naman kung hindi ka nagpe-Facebook, baka hindi rin siya gumagamit ng email. Bakit naman? Ang daming balita tayo. Daming taong mga gustong gumamit ng pangalang Matikas. Anyway, meron pa ulit tayong pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. At meron tayong tatanggaping pag-uulat mula sa kasama nating si Dryan Zamora. Dryan, magandang hapon. Dinungog ng daan-daang katao ang exhibition game na ginanap sa Barangay Laram, San Pedro City, Laguna dahil sa mga artistang pumunta sa lugar upang maglaro ng basketball bilang bahagi ng kakatapos na Kalayaan Festival 2015. Si First District Board Member Dave Almarines ay kabilang rin sa mga manlalaro na siya nanguna sa kanyang team na binubuo ng ilang artista at mga taga-AFP, NBA at CBA. Ang Team Laram ang sa kabilang grupo na mula sa naturang barangay na sinuportahan ni Barangay Chairwoman Ruby Adahar. Todo ang hiyawan ng mga tao upang suportahan ang kanilang idolo, kaya't ganado naman ang mga malalaro hanggang sa matapos ang basketball at idineklarang panalo ang grupo ni Almarines na may score na 112, samantalang 108 ang nakuhang puntos ng Laram. Kasamang nanood ng mga tao ang mga opisyal mula sa iba't ibang barangay. Samantala, may karagdagang impormasyon tayo hinggil sa binaril at napatay na pulis San Pedro at patuloy na inaalam ang motibo dito at nabatid kay Police Superintendent Cecilio Ison Jr. na isang buwan pa lang itong nadistiro sa naturang istasyon na dating nakatalaga sa Nagkarlan. Napag-alaman rin kapatid ito ng isang empleyado sa City Hall ng San Pedro. Wala pang resultang scene of the crime operative sa mga oras na ito kung saan tinamaan ang biktima at kung ilang bala ang pinaulan dito. Nakikiramay naman si First District Board Member Dave Almarines sa kanyang kababayang taga-Binyan at nakatakda itong bumisita sa Lamay. Mula dito sa Laguna, Dryan Zamora para sa Serbisyo Balita Live Online. Ayan, at maraming salamat, Dryan. Miss Dryan, hindi ka lang guest? Yan. Hindi na siya guest. At ika nga, permanent na siyang reporter natin dito sa social media. Magkaiba naman ang level, ika nga. Siyempre, siguro wala naman tayong kompetensya. Kaibigan naman natin yan, yung mga yan. At magbabalik ang Serbisyo Balita makalipas ang ilang paalala. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land.
At nagbabalik ang programang Serbisyo Balita Live Online at yan, meron tayong muling pag-uulat sa kasama nating si Adan Gabato. At meron tayong pag-uulat mula sa lalawigan ng Batangas sa kasama nating si Adan Gabato. Adan, magandang hapon. Okay, magandang hapon kasama mga Jay. Ganun din sa iyo kasama langin kung saan ay naririto tayo ngayon sa Balayan, Batangas. Naginanap ngayon ang Lechon Festival dito sa pangunguna ni Mayor Fronda at sa kanyang anak na si JR Fronda. Kung saan kanina na una natin na message itong si Mayor Fronda. At marami siyang bisita sa kanyang opisina na mga kaibigan at dumalo sa pagdiribong nito ng Lechon Festival ngayong June 24 dito sa bayan ng Balayan. Katulayan nga kasama kasama lahat, kasama tayo kanina at hindi natin mapigilan kung saan ay mapadaan tayo sa parte ng Legally ay nabasa tayo ng mga nagbubuo sa tubig dahil sa tradisyon ito. At kung saan ay natanggal pa nga ang windshield ng jeep na sinasakyan natin dahil ito ay sa buhay ng malakas na tubig ng mga bystander na nagbubuo ng nagbabasa doon sa dinadaanan namin sa lakyan. Kanina naman ay ating anuan sa mga day na interview natin at nakulat din natin ang message si Congressman Aileen Ermita dito sa kanyang tahanan na kung saan ay marami siyang bisita at ito ay nakabidyo sa atin ngayon pati si Congressman Dong Mendoza na siyang tatakbo ngayon na gobernador ng Batangas at bukod doon ay ang kanyang vice mayor si Ines Ona na siya rin tatakbo bilang vice gobernador itong si Dong Mendoza na anak ng dating secretary ng DOTC secretary at dating PNP chief na si Danilo Mendoza. At dati kanina nakapangalabami kasama kasi itong si JR kung saan ay bumati nito sa ating video sa message na siya ay nagkahayaya sa mga mamamayan o sino pa mga taga ng ibang lugar na pumasyal dito sa pagdiriwang ng kanilang Lechon Festival tuwing buwan ito ng Hunyo, Petsa 24. Mula dito kasama atin, ito si Adan Gabato na puulat at patuloy na sa may servisyo sa Serbisyo Balita Live Online. Ayan, at maraming salamat kasama nga Dan. Ayan, at ewan kung nakasama si kasamang Koy dyan. Masyadong malaki naman ng Batangas. Pwede naman nilang pagtulungan. Paghati-hatian nyo na. Pwede silang magbali-bali, ganun. Nasa usapan lang naman yan. Ayan, at syempre, yung kabuang balita regarding sa interview dun sa Balayan Festival ay mabibigyan nyo po at mapapanood sa programa po ni Adan sa Saturday. Ayan, at abangan yan. At talagang marami silang aabangan. Ibiray mo, 3 programa, back to back yun. Kay Levy, kay Adan at saka kay Ate Beth. Talagang puro, pag Sabado yata napapansin ko, puro may init na issues ang kanilang mga tinatalakay dyan. At anyway, bago tayo magpunta sa ating mga iba pang mga mag-uulat, ay mapag-usapan lang. Nagsisimula na ang tag-ulan. Ayan, kung napapansin natin na tuwing hapon ay yan, kung hindi man umuulan, maambon, o minsan, kala mo. Parang may thunderstorm na, di ba? Yeah. Pero yun, according nga sa pag-asa, dahil sa El Nino, yung pagiging tag-ulan, hindi magiging normal. Ayan, at makakaranas tayo ng kakaibang lakas ng mga bagyo pag nagkataon. At yun, sa kabila ng mga naranasan thunderstorm, tuwing hapon, asahan natin na hindi normal ang pag-ulan. Yan ay pagsapit ng panahon ng tag-ulan. Yan. At ika nga, to further explain yung topic na yan, ika nga, ito yung tinatawag nating epekto o nakikita ng climate change. Yung isa rin sa epekto niyan yung pagkaroon ng malaking buta sa ating ozone layer. At ayan, medyo nag-iiba na talaga ang pihit ng mundo siguro. So, kaya kailangan iba yung pag-iingat at paghahanda
ang dapat nating ginagawa sa panahon ng tag-ulan. Ayan. At kailangan na konting ingat yung minsan na inaasahan lang natin ala natin ulan lang, baka biglang maladelubyo na bagyo. Ayan, hopefully this coming Saturday din makapagprograma na si kasamang Kiko Labro regarding sa climate change. Ayan, at mas para yan yung usapang berde, di ba? Usapang berde, ayan, sa mga green-minded. Ayan, ito ang inyong programa. Ayan, ang programa ni kasamang Kiko Labro. At ayan, kailangan talaga sana itong taon na to hanggang sa masusunod pang mga taon, huwag tayong makaranas ng ganung mapaminsalang mga bagyo. Ayan. At siyempre ang iniingatan natin dito pag bumagyo, unang-una yung pagbaha. Alam naman natin dito, lalo na dito sa bahagi ng unat ikalawang distrito ng lalawigan ng Laguna, medyo flood prone dito. At inaalala rin natin, siyempre, mga bayan at lungsod na nasa baybay lawak ng Laguna. At nakakaawa naman kung makakaranas na naman ng tagbaha sa kanilang mga lugar. Uy, nung kamakailan ng Saturday, nagdiwang din ng paggunita ng kaarawan ni dating Governor Feliciano San Luis. Ayan. At balita natin nag-alay yata ng bulaklak si dating Congressman Egay San Luis, parang memorial statue ni dating Governor Feliciano. Sinamahan din ni Dr. Ed Camatoy, yan ang ating mga kaibigan dyan sa Santa Cruz. Yung masugid na viewer natin at taga-subaybay ng Serbisyo Balita News Online. At siyempre, sigurado na nanonood dyan. At yan ang sayang, hindi tayo nakapunta noon para at least kahit pa paano medyo nabigyan natin ng isang maganda-gandang press release ang pag-aalay ng bulaklak ni so meron tayong pag-uulat sa labas ng himpilan. At meron tayong pag-uulat dyan sa Kamaynilaan sa kasama natin si Gaspar Latam. Gaspar, magandang hapon. Yes sir, magandang hapon po kasamang RG at kasamang Larne at sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Serbisyo Balita Live Online. BIR Tax Identification Number ID Card pinagkakaitaan ang ilang pasaway na empleyado ng Bureau of Internal Revenue. Pinagkakakitaan ng ilang pasaway na empleyado ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pag-issue nito ng Tax Identification Card ID na nagmumula sa kanilang tanggapan. Ayon sa kalap nating impormasyon, may mga empleyado di umano ng BIR sa lungsod ng Pasay, maging sa lungsod ng Makati na kung saan pinababayaran ng nasabing ID na nagkakalagang 100 pesos hanggang 300 pesos, depende sa magiging usapan para makuha kagad ang nasabing ID. Ngunit kung hindi kayo magkasundo sa usapan, ibibigay naman ito ng libre, ngunit pababalikin ka pa sa loob ng halos kalahating buwan o 15 days bago mo makuha dahil ang katwiran ng mamang ito ay napakarami ang kumukuha at hindi kayang i-print kaagad. Ngunit kung kayo ay magkasundo sa presyo at sa usapan, mabilis basta alas 4 ay yun ang mahawakan ng nasabing ID. Ang identification card o ID na nagmumula sa BIR ay binibigay ng libre mula noon hanggang ngayon at dito nakapaloob ang ating tax identification number na siya namang pagbabayad ng buwis sa gobyerno. At ito ay nagagamit ng ating mga kababayan bilang valid ID o pangunahing identification card saan man tayo magpunta. Ngunit ngayon dito sa Pasay Bagin sa lungsod ng Makati ay sila pinababayaran na ng pasaway na empleyado. Bagamat ito ay palihim lamang na isinasagawa, maliwanag naman ang kanilang panlalamang sa kapwa. Kaya tinatawagan natin ng pansin ang Regional District Officer ng Bureau of Internal Revenue sa lungsod ng Pasay at ng
maging sa Makati na pagsabihin o kaya hulihin ang pasaway na empleyadong ito para hindi na magkalat ng kahiyan o magbigay ng ikasisira ng inyong tanggapan. Mula dito sa lungsod ng Parañaque, Gat Parlatam nag-uulat para sa Serbisyo Balita Live Online. Ayan, at maraming salamat, Gaspar. At talaga namang may mga tiwali pa rin sa kanya-kanyang ahensya. At meron tayong papasok na ulat dyan sa Lalawigan ng Cavite ulit. Tanggapin naman natin ang ulat mula dyan sa lalawigan ng Cavite. Dyan sa kasama natin si Roger Umirez. Roger, magandang hapon. Okay, magandang hapon sa inyong dalawa dyan sa RG at Lami. Dalawang membro ng Akit Bahay dyan ang nasabat sa Bacoor Police. Bandang alas 11:30 ng gabi, June 21, 2015. Ayon sa report, may tumawag na kapulisan at may nangyayaring pagpasok sa likuran ng bahay at dalawang nakikilalang suspect. Dahil dito ay nag-responde ang kapulisan ng Bacoor at nasakuti sa checkpoint. Pero lumaban ang dalawang suspect at sa kapulisan dahil dito ay gumanti rin at sa dami ng taka ng balat, dalawang suspect agad namatay. At dito ay na-recover sa dalawang suspect ang isang caliber 9mm at caliber 22 at mga ninakaw na gamit. Papatiin natin muna kasamang RJ at ang hepe ng Bacoor, Romel Delano. Sir, saludo ang Serbisyo Balita sa aksyon ninyo. At mula dito sa Serbisyo nag-uulat Roger Umirez sa Serbisyo Balita, Serbisyo Live Online Nationwide. Ayan, at maraming salamat, Ka Roger. Ayan, at isang accomplishment na naman ng ating kapulisan dyan sa Bacoor. Lungsod ng Bacoor. At dalawang Akit Bahay ang nalaga sa hanay ng mga masasamang loob. Ayan, at talaga namang walang kasawa-sawa, ayaw papigil na itong mga kawatan na to. Talagang hinahamon ng kagalingan ng ating mga kapulisan. Isa rin sa naging hepe ng Bacoor na masipag din, di ba? Si Sir Cardenio, di ba? Si Colonel Cardenio. Si Colonel Cardenio na siya na ngayon ang nasa Provincial Intelligence Branch ng Laguna, Cavite, PPO. At meron tayong pag-uulat. Meron tayong pag-uulat na tatanggapin ulit sa yan NCR. Mula sa NCR. At meron tayong pag-uulat mula dyan sa NCR, dyan sa kasama natin si Edward Flores. Edward, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, Sir RJ, sa iyo na rin, Ma'am Laarni, at kayo na rin sa ating walang sawa ng tagapanginig. Isang babaeng drug courier nahuli matapos makuha na ng 1 kilong sa kamahalaga ng 5 milyong piso sa Seaside Boulevard Mall of Asia alas 7 ng gabi. Nagsagawa ng bypass operation ng tawa ng Tenea kung saan nalambat ng suspect na nakilalang si Mira Canire Alias Mila, 46 anyos, Tugong Marawi City at naninirahan sa Baclaran, Parañaque City. Ayon kay Tenea Director Eric Gami, nagpanggap na tayo ng isang babaeng Tenea agent at matapos makabili ng Cebu, ito na nang naging hulyan upang maaresto ang suspect. Tinampahan na ng kaso ang suspect sa Pasay City Prosecutor Office ng kasong pagbibenta ng droga. Ito ang aking bayunan, Edward Flores. Serbisyo para sa Serbisyo Balita Live Online.
Yan. At maraming salamat kasamang Edward. At puro accomplishments naman kahit pa paano. Pagkatapos ng sad news sa ating kapulisan dito sa lalawigan ng Laguna, meron naman mga good news naman dyan sa Cavite at sa Kamaynilaan. Ayan. At maya-maya lang ay may tatanggapin tayong tawag hinggil sa, yun nga, nabanggit nga natin dito sa HLURB. Housing and Land Regulatory Board. HLRB pala ang ano doon. Anyway, mukhang may konting ano ba tawag dyan? Di pagkakaunawaan sa Homeowners Association. Yan yung sa Gawad Kalinga sa Barandal. Sa Gawad Kalinga dyan sa Barandal. Sa Barangay Barandal, sa Lungsod ng Calamba. Ayan. At yan, abangan nyo ang ating konting talakayan sa issue ng homeowners dyan sa GK, sa Barandal. Makalipas ang ilang paalala. At Shakey's, getting the super grand salmon deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal. It's the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal! Kahapon nga, di ba, may nag-private message sa atin. At welcome back sa Okay, nag-private message. Nag-private message sa atin kahapon. Yun, regarding sa kanilang mga hinaing o panawagan, kung maaaring ba daw natin sa tulungan. Siyempre, nagpakita naman tayo agad sa kanila kanina. Yun ang ito ngayon ang ating tatalakayan tungkol sa housing sa Barangay Barandal sa lungsod ng Calamba. Yan, at pinag-aaralan natin yung mga dokumentong pinadala sa atin at tungkol doon sa complaint netong isang Abraham Nanale at Carmen Baksal dito sa mga sabi nga mga homeowners, opisyales ng homeowners ng yan. Siguro, dyan sa Gawad Kalinga. Ayan. Siguro, tanungin natin yung isa sa mga members nila, di ba? Oo, para at least medyo meron tayong more or less, meron tayong overview tungkol dun sa naging problema. Kasama natin sa linya ngayon si Sir Larry Cantor ng Barangay Barandal. Sir, magandang hapon ho. Magandang hapon po, sir. Pwede nyo bang ipaliwanag o masabi sa ating mga televiewers ngayon kung ano yung nangyayaring problema dyan sa Gawad Kalinga homeowners? Isa po kasi ako sa respondent ng mga
napansin natin dito nga sa ano, at ano bang kaugnayan netong si Abraham Nanale at Carmen Bacsal? Bakit tila ang lakas yata ng loob ng mga to na magsampa ng kaso laban sa inyo? Ano po, sir? Etong sila Abraham Nanale at Carmen Bacsal, napansin natin parang napakalakas yata ng loob at palagi kayong kinakasuhan ng mga to. Hindi po na malaman kung anong hinahabol ng mga yun. Kasi po kami bilang mga dating officer ng GK Elite, nagsiservice po kami rito ng walang bayad. Tsaka, totoo ba na 2008 pa kayo inaabala ng mga to? Sa po yun, magkala. Sana po kami dinalang mga mga kaso-kaso na wala nang matutunayan na tayo sa mga. Ngayon, nandiyan sila sa SCRB. Yun nga, pinapabura na hindi namin malaman kung anong mga pinapakita nilang dokumento dyan sa SCRB na tayo nagbabayad sa. Pero Sir Larry, ayon dun sa nakuha nating impormasyon, ito yung hinggil sa parang may kine-question yata sila sa pagbabayad ninyo sa tungkol sa lupa. Pwede nyo po bang mabigyan ng linaw ang tungkol sa isyong ito? Sir, kung ano pong mamarapati, nandito po yung aming dating Pangulo at siya po ang makakasagot yan. Hindi po ba ninyong isama? Sige. Mas maganda. Ito po siya. Ito po. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon. Si RJ Salgado to at sila Arnie Barairo ng Serbisyo Balita, sir. Ano pong pangalan ng Anong pangalan po nila? Sir, si Dante Singapore, yung laging isinasama nila sa ako. So, pwede nyo po bang mabigyan ng ating mga televiewers ng linaw tungkol dito sa ikinakaso sa inyo? Ito po, ganito po yan. Ang lupa kasi namin po ay linon po namin sa social housing. Sa social po, pag-ibig. At sa social housing, sa pag-ibig, sa pag-ibig. Ngayon po, ang nano ko po dyan, ay kami pinagbibigyangan po na kami daw ay nag-loan ng wala po kami linulong sa social housing. Ang totoo lang po ay isang loan lang po kami dito sa social housing kasi nag-mortgage po kami. Ibig sabihin, pinagbibigyangan po kami na kami po ay daw ay mayroong sangkot sa social housing. Wala naman po kaming nasangkot kasama doon sa social housing. Ang origination po namin ay Group. Yung doon sa Santa Cruz po. Yung po ang originator namin. Siya po yung ipag-usap doon sa social housing. Hindi po yung homeowners. Kami po tinulungan lang ng Group. Ngayon po, itong mga tao na ito, dating presidente po yan si Abraham Nanale. Balik po yan ang pinalitan ko. Ngayon po, ay marami po siyang demand sa amin na mali daw yung aming yung pag-proseso sa umuno. Ibig sabihin, siya po daw ay maraming alam at siya po daw ay ibig sabihin ay marami po pasisira po siya, medyo nawala ako eh. Pero sir, bale ano yung nakalap naming impormasyon na tila kina-question yata o pinaghahanapan kayo ng mga payments. Opo, kompleto naman po kaming mga dokumento dyan. May mga receipt naman po kami. Ibig sabihin, gusto nila kaming ipa-audit. Yung nga po kami napunta sa HCURB dahil nagreklamo sa HCURB na kami raw ay ipa-audit daw yung aming mga dokumento. Dahil hinanap silang pera, hindi ko alam po anong pera hinanap nila. Kaya napunta po kami sa HCURB. Ang problema po, pagdating sa HCURB, lahat po kaming wala na kung kalaban-laban doon dahil parang halos lahat kami inuusigana ng HCURB
na. Yun po, hindi ko alam kung bakit po laging gano'n na hindi pa kami nag-i-hearing, meron na kaming babayaran sa kanila. Kaya yun po ang hindi nilap namin sa inyo dyan, kung bakit gano'n ang patakaran ng HLURB. Ibig sabihin, kami po ay sama po ang dokumento namin, kaya kita namin sa lahat ng dokumento namin. Kaya po ang magandang dyan kay Atty. Aquino, kasi parang hindi kami pinapanigan, hindi kami pinakikinggan, lahat ng dokumento ay sinusubmit namin. Inuusgahan po kami na kami po daw ay magbayad. So, ito po bang kautusan nito ni Attorney Maria si Perpetua Aquino, under pa ba ng jurisdiction niya yung yung tinatawag ng mga bayarin na dapat bayaran sa inyong amortization? Meron kami kasi sa monthly amortization po, wala pong yung HLURB kasi sa social housing po kami nagbabayad. Ang pag-ialam lang po ng HLURB, yung monthly dues. Yun lang po ang dapat ng HLURB. Kasi ilabas siya dun sa monthly amortization namin, so housing. So, kumbaga kung sa legal terms po ay ang saklaw lang po ng HLURB ay yung monthly dues ng mga homeowners. Opo, yun lang po ang yun. Pero yung paghuhulog sa lupa, nasa, na yun, no? Developer. Opo. Yung social housing, yun po yan sa Makati. So, sa ngayon, kamusta na ang tinatakbo na itong complaint ng nila Sir Nanale at ni Miss Baksal? Baksal po. Kamusta na po yung kaso na yun? Ito na lang po na iwan na gato itong pinababayad ko may 10,000. Pero lahat po na gato na nasulbod namin yung lahat ng gato. Mula po sa NBI, sa Ombudsman, sa Malacanang, sa Korte, at tapos na po yun. Na nasulb na po namin na nanalo kami doon sa kaso, pero wala naman sila mapatunayan. Isa pang tanong, sir. Kayo bang mga miyembro at saka mga opisyalas updated naman sa pagbabayad ninyo dyan sa amortizations nyo? Opo, maliban lang po sila dahil hindi po sila nagbabayad sa social housing. So, etong mga nagko-complaint ang siyang hindi nakakapagbayad. Siya po hindi nakakapagbayad. Marami po silang utang sa social housing. Kami po ay pinapatupad lang namin yung sabi ng social housing, kailangan ay singilin ninyo yung mga hindi nagbabayad. Kasi pag hindi nyo siningil, yung sabi ay obligasyon namin kasi nagkano kami, kamortgage kami lahat. Isa lang ang dapat yung pinagtagso mo din lang doon sa social housing. Pag hindi sila nakapagbayad, ay kasama kami papadala ng social housing. Ang order ng social housing dapat si Juan de la Cruz. Order ng bahay, singilin nyo. Papundahin pagsingilin nyo. So, bali parang nangyayari niyan parang yung tinatawag nating microfinancing. Pagka hindi nakabayad ang isang miyembro, ang magbabayad yung mga kamiyembro. Opo, yung mga kamiyembro hindi po sa yung dati po gano'n naging sistema. Ngayon po hindi na kasi indivisible na po kami. Meron na kaming indivisible na kanya-kanya na kami magbabayad. Pero po ang magbabayad po yung treasury namin dito. Dito sila mag-umulit dito sa aming lugar at yung treasurer namin, yun ang magdadala doon sa social housing. Yung bawat pangalan nila, may account sila na bawat doon, nakaano naman po yun doon sa dadali ng treasurer namin. Ayan, sir. At
Sige po, at pagkakataon niya na po ngayon para manawagan sa ating sa mga kinauukulan at dito sa HLURB para sa inyong karaingan. Opo, yung sir, yung tatanong ko lang po sa HLURB, bakit po kami lagi yung pinapapagbayad ng HLURB na hindi kami magbayad. Kasi sila naman, wala pong, walang naganap na pag-aayos yung sa kanilang harapan. Ibig sabihin, kung sa nga po, mag-aayos ka pa, mag-aayos muna kayo, bibigyan. Ayan, at medyo na putol na naman tayo sa linya. Pero anyway, tinig ng Pangulo. ng Homeowners Association sa Kawad Kalinga. May pangalan yata ang homeowners na yan para medyo malinaw tayo. At ayun, at tingnan natin doon sa notebook, sa mahiwagang notebook, at doon yata nakasulat ang mahirap talaga pag walang PA. Ayan, at nasa labas ang PA natin. Ayan, pinagtagpo Homeowners Association ng Kawad Kalinga dyan sa Barangay Barandal ng lungsod ng Calamba. So, binibigyan natin ng at least napakinggan natin ang yung karaingan ng mga opisyales na sabi nga kinakasuhan o malimit kasuhan nitong dalawang kataong to. Siguro sa susunod ay ma-interview natin. Pilitin natin ma-interview yung arbiter. Makakapanayam naman natin itong yung Housing Land Use Arbiter, si Attorney Maria Perpetua Aquino. Yan, at malaman naman sa panig naman nila bilang arbiter kasi para sa kabatiran ng lahat, ang baka hindi po naunawaan kung anong ibig sabihin ng arbiter. Yung arbiter, siya yung tagapamagitan o tagapagkasundo ng dalawang panig sa kung anumang usapin. Ano mang di pagkakaintindihan. Ayan, kapag ng doon sa simple example yan, yung doon sa mga nakapaglaro na ng games of the general, di ba? Pagka parang chess, pero merong isang hindi malaman kung meron. Yun, ang tawag doon, arbiter. Kapag nagkatagpo yung dalawang pyesa, siya ang titingin kung sino nanalo. So, yan ang trabaho ng dyan sa HLURB na yan si Attorney Aquino. Pero, lumalabas na dumulog sa kanyang tanggapan itong dalawang complainant. So, at pagkatapos noon, naglabas na ng desisyon. Ang tinitingnan lang natin angulo dito is bakit hindi pinatawag ang panig naman ng grupo ng mga itong officers ng homeowners na to upang mapakinggan naman ang kanilang panig o makapagpresenta ng kung anuman dokumento na hawak nila. Bigla na lang silang pinatawan ng mga penalties at kung ano-anong bayarin. So, kung tutusin kapag nang sabi nga nung kanilang Pangulo, updated naman ang mga miyembro at opisyales. So, anong ginangaw-ngaw na itong complainant? Yung pala, siya pala hindi pala updated sa pagbabayad. At anong kinalaman ng HLURB dyan sa usaping yan? Dapat dyan, tutusin, kung sa hindi pagbabayad ng mga miyembro o opisyales, problema na nila yon. Huwag mo nang pakialaman. Ikaw makikialam ka pa, ikaw naman pala itong sablay, ikaw naman pala itong hindi updated, ikaw itong maraming utang sa developer ng lupa ng GK. Tapos, baka naman ang gusto mo ang mangyari na lang, gusto mo libre na lupa mo, yung mga kasamahan mo na magbayad para sa lupa mo. Nakakatawa nga di ba? Sila itong hindi naguhulog sa tama. Sila pa ito yung may ganang magreklamo. Sila pa may ganang magreklamo kung ano-ano. Saka, hindi nyo ba napapansin, Mr. Abraham Nanale at Miss Carmen Baksal, hindi nyo ba nahalata sa dami-dami na parang nag-forum shopping na kayo niya kung saan-saan nyo na isinampa yung inyong reklamo, puro hindi nag-prosper. Hindi na kayo nakahalata noon. Ngayon, mukhang siguro nakakuha kayo ng kakampi dito kay Attorney Aquino na doon naman tayo. Kine-question lang natin bakit hindi nyo pinapatawag. O kung meron man kayong patawag, parang ang nangyayari,
ayon doon sa impormasyon na nakuha natin, may patawag nga kayo. Late naman dumadating doon sa respondents, pero bago makarating doon sa respondents yung inyong patawag, meron ng sagot itong mga complainants. Parang one day after na may padala ninyo yung inyong summon, at kinabukasan meron ng sagot na kagad yung complainants, meron silang letter, habang yung mga respondents ang tagal pa bago dumating yung kanilang sulat galing din sa post office. Bakit naman nagkakaganon? At para mabigyan lang ng katwiran ang pagsingil sa penalty at kung ano-anong mga singilin dito sa mga pobreng mga nagbabayad. Kailangan natin linawin yan. Klaro yan kay attorney, di ba, Aquino? Kailangan natin ng paglilinaw, hindi natin sinasabi. Ngayon kung pwede naman magpa-interview, di ba? Magpaliwanag sa atin si Abraham Nanale, di ba? May pahabol na report tayo. Meron tayong tatanggapin maya-maya na report mula sa ating kasama. Pero patapos na report na yun, babalikan pa rin natin yung issue yan dahil medyo interesting na pag-usapan niya. Matatapos na siguro yung issue yan once na nakaharap natin si attorney. At saka itong si Mr. Abraham Nanale. Ayan. At, may chance naman siya magpaliwanag, di ba, ng side niya? May pagkakataon ka. At meron tayong tatanggaping ulat muli sa kasama natin. At meron tayong tatanggaping ulat mula sa ating kasamang si Dryan Zamora. Dryan, magandang hapon. Ipinaliwanag ng Pag-asa na low pressure area at southwest monsoon ang dahilan ng minsang pag-ulang nararanasan ngayon sa mga susunod na araw sa Western Luzon at Western Visayas. Makakaranas rin daw tayo ng monsoon break o walang ulan sa loob ng ilang linggo sa panahon ng tag-ulan tulad ngayon. Ayon pa sa Pag-asa, nasa ilalim na tayo ng Type 1 climate na ang ibig sabihin ay imminent onset of the rainy season. Kaya ang mga panahong nararanasan na ito ay mainit pa rin na may mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. Mula dito sa Pag-asa, Dryan Zamora para sa Serbisyo Balita Live Online. Ayan, at maraming salamat kasamang Dryan. Ayan, at hindi natin malaman dito sa ating kasama kung ito'y showbiz reporter or weather reporter. Pero anyway, bagay na bagay sa kanya yung kanyang outfit. Talagang pang pag-asa. Anyway, sana punong-puno ng pag-asa yan. Sana pagdating sa Pag-asa, magkaroon naman tayo ng pag-asa tama ang kanilang weather update. Pero kay Dryan, may tiwala tayo dyan. Pag nagulat yan, talagang iyak. Saktong-sakto. Anyway, mabalikan. Saktong-sakto at kompleto. Yan, talaga napapangiti tayo ng ating mga reporters. Kahit minsan napakainit na ng ulo natin dahil sa mga kung ano-anong issues. Talaga naman napapangiti tayo. Marunong talagang tumiming itong mga to para medyo wag tayong sumagad sa init ng ulo. Nakto, baka kung ano pa masabi natin lalo dito sa dalawang to. Ayan. At kagaya nga ng sabi natin, magkakaroon ng linaw yan. Kailangan sumagot sa ating mga katanungan tong si Attorney Maria Aquino. Haba ng pangalan mo, Attorney. Pero anyway, sana maging maiksi lang ang paliwanag mo para malinaw. Mahirap yung kasi kapag minsan pag abogado kausap natin, pinapahaba ang storya, pinagpapaikot-ikot ang paliwanag, ay isa lang naman pupuntuhin. Ayan. So yung mga sa RD, yung mga stop ng mga stop noon, walang kinalaman? Walang kinalaman kasi ang ayon sa ating mga nakausap, ang direct na communication dito ay mula dun sa kay Abraham Nanale at Carmen Bacsal dito kay Attorney Aquino. Ngayon, ang problema, sila lang yata nakakaharap. Hindi pa nakakaharap yata na itong mga respondents, itong si attorney, o kung may nakaharap man siguro, during the time na medyo umaapila na.
dahil sa medyo mukhang hindi balita ko, gustong-gusto nang mag-rally no? Ng mga balita ko, baka magkaroon ng rally dyan sa harapan ng ng tanggapan ng HLURB. Wala kaming kinalaman dyan. Pero ika nga, pag ni-rally kayo dyan, ibig sabihin talagang meron yatang due cause para sila'y mag-rally. Kailangan ika nga, ang tinatawag sa Latin, Vox Populi, Vox Dei. Yan. Voice of the people is voice of God. Pag pinag-rally ka dyan, ibig sabihin, kinakalampag ka ng nasa itaas. Okay, isa pang issue dapat, pero siguro sa susunod na araw na lang. At marami... Yung issue sa Barangay Mapagong. Ayun, sa Barangay Mapagong, ito, total, may konti pa naman tayong oras. Konting teaser lang, although hindi kami nakapag-prepare ng ating mga audio visuals. Nice na, sa susunod na episode natin, ipapakita natin yung nakakapanglumo na tambak ng basura dyan sa Barangay Mapagong. Panawagan dyan kay Kapitan, sino bang Kapitan dyan? Kapitan Bitoy Villanueva. Konting gising-gising, kinakatok po namin ang pintuan ng inyong tanggapan hinggil dyan sa basurahan yan. Ayan pong Barangay Mapagoy, sunod po ng Kalamba. Yan. Panawagan na kay, Tsaka yung sa Penro, di ba? Mukhang nananahimik. Panawagan kay Senro muna. Kay Senro at kay Penro, mukhang nananahimik. Kay Lloyda Humarang. Ano ba? Sana mo na maharangin, Hindi naman kaya hinaharang to. Kay Penro, ano ba pangalan nun ni Penro? Yung bagong Penro ngayon. Akala ko naman, natuwa na sana ako bago Penro Dismayado ako sa unang Penro dyan sa Laguna mukhang, ay nako, wag mo kung didismayahin. Bagong Penro dyan. Ito ay nilapit pa natin mismo sa'yo at nangako ka, na-actionan mo, na kaharap kami, kasama kami sa gagawin yung aksyon. Nakaka3 linggo na, wala pa rin kayong aksyon, wala kayong tawag, tinatawagan kayo, hindi kayo sumasagot. Nagte-text sa inyo yung ating staff, hindi kayo sumasagot. Wag nyo naman sabihin sa akin, katulad din kayo ng dating Penro dyan, ang palaging dahilan, puro monitoring lang. Paupo-upo lang. Nagbutas ng bangko ng ilang taon, puro monitoring. Tinalaga pa ang Penro kung wala ring pangil o ika nga. Ito naman kasi, ina-action na natin to dahil sa hinaing din ng mga residente sa Barangay Mapagong mismo. Nagkakasakit sila. Diba? Ibig sabihin, hindi lang pagkatapon ng industrial waste, take note, hindi ito yung domestic waste. Industrial waste, nandyan yung mga chemical, nandyan yung mga kung ano mga nakakalasang mga materials. Ang masama dito ay sinusunog pa. Ano nga pala yung nadadaanan natin sa Kabuyaw? Ayan, ito. Sa lusod ng Kabuyaw, meron din Sa mga viewers natin na tiga Kabuyaw, pasinungalingan nyo na kami. Tatanggapin namin yan. Kasuhan nyo na kami na pagsisinungaling. Kung hindi totoo sinasabi namin, pag madaling araw, laganap yung usok dyan sa sinusunog na kung ano man ang sinusunog na basura dyan. Sa mga tiga Kabuyaw, handa kaming kasuhan nyo kami ng pagsisinungaling. Di ba may programa din ang Kapitolyo tungkol dyan sa pagsusunog ng basura, yung amihan na tinatawag, di ba? Yung pa nga ba? Si Sir Romel Palacol pa yata yung nangunguna din dyan, di ba? Panawagan kay... So siguro makakapanayin natin si Sir Romel Palacol regarding that. Panawagan kay Laguna Action Center Head Romel Palacol. Ika nga, you are a man of action. Actionan mo to. Kung gusto mo, sasamahan pa namin personal. Umpisa natin ng 2:00 ng madaling araw. Kung hindi totoo yung sinasabi natin dyan sa kahabaan ng highway ng Kabuyaw, talagang ang sama ng amoy. Hindi naman monitor ni Penro yan. Tulog na tulog si Penro Tulog na tulog sa aircon, paano mo maaamoy yung mga... Tsaka malayo ang Los Baños, hindi maamoy yan. Pero, siyempre, anong ginagawa naman ng sentro ng Kabuyaw? Wag mo naman sabihin sa akin, hindi kayo nakakaamoy dyan. Aircon ang bahay nila. Yan, ang mahirap sa mga mayayaman. Tapos, paglabas nila ng bahay nila, sasakay sila sa aircon na sasakyan. Bukas-bukas ng bintana. Tsaka hindi yata sila bumabiyahe ng 2:00 na madaling araw. Yan, pero kung bumibiyahe man, naka-aircon nga, paano nila maamoy? Pero hindi kayo nagtataka, bakit parang mahamog? Bakit parang bumaba yata ang langit at Ayan, sige, abangan nila yan sa... Sa Biyernes. Sa Biyernes. Abangan nyo. At
Baga hindi lang dito yung issue ng kapulisan at issue ng politiko, pinag-uusapan natin, ha? Pati yung ahensya ng gobyerno, sabi nga natin, gumawa kayo ng maayos, pupurihin namin kayo, saludo pa, 2 kamay. Pero, dahil syempre dito sa Serbisyo Balita, ang concern natin ay ang mamamayan. At syempre, yung serbisyo mo nyo muna ang aming ibabalita, iuulat. Pero tandaan nyo, kapag kayo ipalpak, 2 kamay ang tataas sa inyo. Ayan. Sa mga taong gobyerno, kahit sabihin na natin, huwag na sa gobyerno, kahit yung mga private individuals, sa mga private companies, yun ang isa sa mga nagtatapon dyan sa Barangay Mapagong. Meron pa yung isang ospital, huwag na lang muna natin banggitin yung ospital. Yung hospital na nagtatapon ng hospital waste kung saan-saan. Ayan, nalalaman ba ng senro yan? Kung senro man, kung saan senro yan, basta nalalaman ba yan? Ayan, kasama na rin si Penro niya dahil sakop niya yung lugar na yan eh. Ayan, ang dami pa lang tatrabahoy ni Penro, ano? Huwag kang magbutas ng bangko. Yung unang Penrong umupo dyan, si Penro Mercado, walang ginawa. Ang daming punong dapat nakasuhan nga pala ni Norbin Tamisin yung mga nagputol ng puno na yun. Bago yun sa itaas, ha? Pero anyway, yan, kung concerned ka sa kalikasan na Consel Norbin Tamisin, yan, pakialaman mo na rin yung issue dyan sa sa Kabuyaw at sa Mapagong. Sakaling makatulong ka sa bayan. Para naman kapag-ipakinabang. Kaso hindi nyo na jurisdiction. O hindi mo man jurisdiction. Kung meron ka naman talagang concern sa kalikasan, di do your part. Hindi yung ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw, baka hanggang dyan ka na sa bayan mo. Ayan, sinusubukan lang natin, tinatingnan natin kung talagang kanong kagaling itong sino. Magandang araw nga pala dyan sa ating kaibigan, dyan kay J. Rulusta, kay Konsehal. At syempre kay Kapitan Jack Vargas ng Barangay Maahas. At syempre kay Vice Mayor Copia Lipon. At nalilimutan natin yung sa environment. Si John G. Oliva. Yan, sayang. Si Consehal John G. Oliva, di ba? Pero unang-una natin panawagan nga pala yan kay Bukal Bagnes. Kay Bukal. Ninoy Bagnes. Dati siyang may hawak ng environment. So, marami pala tayong kakapanayamin sa Friday. Kung hindi man marami, at least ilan lang dun sa mga importanteng tao na dapat sumagot sa ating mga katanungan ay sumagot at ayusin nyo ang sagot nyo. Huwag nyo paikot-ikot na usapan direct to the point kung ano tanong siyang sagot, yes or no, kung kayo yung nagpapabaya. Ayan. So, wala na tayong oras. Okay, may babatihan ako. Happy viewing kay Mayor Perez at kay Mayor Bunoy Ramos. At syempre, happy birthday kay Vice Governor Attorney Karen Agapay. Hello to Nanay and Jelay. Hanggang sa muli, ito po sila Arnie Barreiro. See you on Friday. At syempre, bago tayo magtapos, happy fiesta sa lahat ng mga bayan dyan. Ayan, kay Paring Bong, sensya na, hindi tayo nakapunta dyan. Pero anyway, dyan kay sa Mayor ng Balayan, at hindi kami nakarating. Pero nandiyan ang aming representative, si Adan Gabato. Sa aking ninong naman, kay Jun Chepeco at aking kinakapatid, kay Mayor Timmy Chepeco. Isang magandang araw sa inyo at happy fiesta. Ayan, at hanggang sa muli sa ating mga viewers worldwide, commercial muna tayo. I love my Centrum. She makes me complete. So, kaya sa lahat ng ating mga viewers, mula dito, sa himpilan ng Serbisyo Balita Live Online, ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado, na bumabati sa inyo ng isang napakagandang araw, Pilipinas. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing
of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land.